Never forget AJ. During those last moments, he would say that I did my best. You would always say together. Now it comes back to my mind. It said, God will always take the rest. Farewell, my son. Farewell, my beloved AJ. I love you. I'll see you soon. Bago ihimlay ang labi ni AJ, muling binigyan ng pagkakataon ng pamilya na makita ang butihing anak. Nang maipasok na sa puntod ang kabaong, sabay-sabay namang pinalipad ng mga kaanak at kaibigan ni AJ ang mga paru-paro at mga puting lobo. Para sa unang balita, Julio Segovia reporting. Isang Pinoy choir na nakabase sa Rome, Italy na piling kumanta sa beatification ni Pope John Paul II sa Vatican sa darating na linggo. Paniwala po ng Karilagan Singers, ang pagkakapili sa kanila ay patunay raw kung gaano kamahal ng namayapang Santo Papa ang mga Pilipino. Narito ang report. If there's one more gift I ask of you, Lord, it would be Sa ensayo pa lang, mapapabilib ka na sa malaanghel na boses ng Karilagan Singers, isang korong binubuo ng mga Pilipino nagtatrabaho sa Roma, Italia. Kaya naman, di katakatakang napili sila na umawit sa beatification ni Pope John Paul II sa linggo. Daman namin na blessed kami sa ganong chance na makakakanta sa kanya. Dadalawang nasyonalidad nga lang daw na piling kumanta sa okasyong ito. Bukod sa Karilagan Singers, nariyan ang mga Polish na kababayan ng yumaong Santo Papa. Pero posible raw na higit pa sa kalidad ng boses ang dahilan kung bakit napili ang Pilipinong koro. Alam ng Vatican kung gaano kamahal ni Pope ang Pilipino nung nabubuhay pa siya. Dati na rin nakapagtanggal ang grupo para kay Pope John Paul II doong siya'y nabubuhay pa. Ang ilan nga nilang miyembro, minsan ng pinalad na makadaupang palad ng Santo Papa. Kaya naman extra special sa kanilang muling makapaghandog ng awit para sa minamahal nilang Pope. At saka nakakayak talaga sa kaligayahan. At kahit wala raw ni isa sa kanilang may background sa music, puhunan daw nila ang sikap, pagtutulungan, at pag-awit ang galing sa puso para sa kanilang special performance sa beatification ni Pope John Paul II. Para sa unang balita, JP Soriano reporting. Ilang mahalagang bagay na ginamit ni Pope John Paul II sa kanyang pagdalo sa Pilipinas, i-display sa isang exhibit. Binahagi naman ng ilang personalidad ang kanilang hindi malilimutang karanasan nang makaharap ang yumaong Santo Papa. Darito ang report ni Ian Cruz. Sa unang pagdalaw ni Pope John Paul II sa Pilipinas noong 1981, isang natatanging regalo ang ibinigay ng Santo Papa kay Bishop Emeritus Cirilo Almario Jr. Ang vestment na ito na ibinigay doon sa kanya pagkatapos ng misa sa Quezon Memorial Circle. Mahalaga sa akin sa paggaling sa Papa. Ikalawa, naisip ko pag siya naging santo, yan yung relikya. Maging relikya sa pagdinamit niya eh. Kaya bilang pagdiriwang sa beatification ng yumaong Santo Papa ngayong linggo, ipapa-exhibit niya ito sa mga kababayan sa Malolos sa May 2. Kasama rin i-display ang kalis at insensaryo na ginamit ng Santo Papa at librong isinulat niya noong kardinal pa lang siya. Yun po ang sentro ng pagdiriwang na ito. Magpasalamat sa Panginoong Diyos, matandaan natin at maalala yung daan ng kanyang buhay pananampalataya. Inaasahang may di-display din ang isa sa mga papal chair na ginamit ng Santo Papa sa ikalawang pagbisita niya rito noong 1995, World Youth Day. Isa sa mga nagdisenyo ng papal chair, si Tony Adriano. Ang upuang ito halimbawa, napapalibutan pa ng manipis na 23 karat gold at may papal seal sa headrest. Bukod sa papal chair, dalawang papal sacristy van din na may portalet ang idinisenyo ni Adriano kung saan nagpahingat ng palitan damit ang Santo Papa. Maging si dating Philippine Ambassador to Vatican, Henrietta de Villa, pinakatago-tago sa kanyang tahanan ang ilang mga ginamit ng Santo Papa. Pero pinaka-ipinagpapasalamat ni de Villa ang ilang best na pakikipagdaupang palad niya sa Santo Papa. Ang aking epekto sa akin, hindi ako pwedeng maging masama. Oo, nag-iingat tuloy ako ngayon. Kasi itong aking relic ako hinawakan ako, hinalikan ako hindi ko pwedeng pahiya siya. Ang personal din pagkikita sa Santo Papa
ang isa sa mga pinakatangi-tanging alaala ng batikang aktresa si Boots Anson Roa. When it came to me, nung kinausap ako, and so, how are you? Tapos sinabi niyo dun sa mga kasama niya, kay Hermosa, ganyan. Alam mo, nasagot ko, Susan, yes, sir. Para sa unang balita, Ian Cruz reporting. Dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo nahaharap sa panibagong reklamo ng pandarambong dahil sa maling paggamit umano ng kanyang administrasyon sa pondo ng OWA. Dawit din sa reklamo ang mga dating miyembro ng kanyang gabinete. Narito ang report ni Jam Sisante. Pandarambong, katiwalian, paglabag sa saligang batas at sa Omnibus Election Code. Yan ang mga isinampang reklamo laban kay dating Pangulo at ngayon Congresswoman Gloria Arroyo ni dating Solicitor General Frank Chavez sa Department of Justice. Inaprubahan daw kasi ni Arroyo ang rekomendasyon ni Noy PhilHealth CEO at President Francisco Duque III na maglipat ng 530 million pesos sa PhilHealth mula sa Overseas Workers Welfare Administration noong 2002, 2 taon bago ang 2004 presidential elections. Dahil si Duque ang nagrekomenda, damay rin siya sa reklamo. Pinayagan din daw ni Pangulong Arroyo na kunin sa pondo ng OWA ang 5 milyong pisong pondong hinihingi ng Department of Foreign Affairs para sa humanitarian assistance ng Pilipinas sa Iraq at $293,500 bilang pambili ng mga sasakyan at stockpiling para sa mga diplomatic post ng Pilipinas sa ilang bansa sa Middle East. Dahil ang nooy Executive Secretary na si Alberto Romulo ang nagsulat ng memo na inaprobahan ng Pangulo, kasama rin siya sa reklamo. Gayon din ang nooy Administrator ng OWA na si Virgilio Angelo. The OWA funds are funds held in trust by the government, and they cannot dip their fingers into the cookie jar that exclusively belongs to the overseas Filipino workers. Tumanggi muna magbigay ng komento ang kampo ni Congresswoman Arroyo hanggat hindi pa raw nila nababasa ang reklamo. Pero si Duque itinangging may anomalya sa paglipat sa PhilHealth ng OWA Medicare Fund dahil kailangan daw isa lang ang National Health Insurance Program. Itinanggi niya rin ginamit ang pondo sa kampanya ni Arroyo dahil 2005 na nailipat ang pondo. This issue was already cleared with the COA clearance, and then we have the proof that the money that got transferred to the PhilHealth from OWA Medicare was long after the 2004 elections. Wala pang pahayag sa ngayon sina Romulo at Angelo kaugnay sa mga isinampang reklamo. Pedicab driver patay sa paumaril sa Roa Street, Quezon City. Mga miyembro ng media mula sa iba't ibang panig ng mundo dagsana sa London para i-cover ang kasal ni Prince William at Kate Middleton sa Biyernes. Huwag pauli, tutok lang sa unang balita.